Paulit-ulit na pagmamakaawa ang ginawa ni Brianna Michelo sa isang ahensya ng gobyerno para ma-check ang kalagayan ng anak kapag ito ay nasa ama. Ngunit paulit-ulit din siyang binaliwala ng mga ito hanggang sa isang video ang nag-viral. Kumalat sa internet ang kagalit-galit na sinapit ng isang paslit sa kanyang ama na sa pilitang pinagamit ang treadmill sa kabila ng paulit-ulit na pagbaksak niya sa sahig. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari niyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinopost ko linggo-linggo. 17 years old lamang si Brianna Michelo nang ipanganak ang kanyang anak na si Cory. Kasalukuyang nasa junior high school ang dalaga nang siya ay hindi umano ng isang lalaki na hindi niya agad pinangalanan. Sa loob ng 5 taon, mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang anak na ipinanganak noong May 1, 2014. Sa murang edad, napilitan siyang palakihin mag-isa ang kanyang anak. Ang hirap at traumang kanyang pinagdadaanan ay hindi nakakayanan ng single mom kung kaya't naging takbuhan niya ang paggamit ng gamot. Sa kabila ng pagkalulong sa hindi naman siya nakakitaan ng pagpapabaya sa kanyang anak na si Cory. Sa kawalan ng trabaho, napilitan siyang makitira sa kanyang nanay at kanyang kapatid. Masayahin, makulit at mahilig sa mga libro ang 6 years old na si Cory Michelo. Kapag hindi naman libro ang hawak ng bata, nagdo-drawing at nagpe-painting naman ito. Patuloy na sinusubok ang katatagan ng mag-ina. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho ni Brianna dahil na rin sa kanyang mga Narekomenda ng kanyang ina na ipa-DNA ang bata para makahingi ng tulong pinansyal sa tunay nitong ama. Ilang ulit na tinanggihan ng single mom ang ideyang ito dahil na rin sa hindi magandang relasyon sa tatay ng anak. Sinubukang mag-apply ni Brianna sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makahingi ng ayuda sa kanilang mag-ina. Isa sa mga requirements para makatanggap ng mga food stamp at health insurance ay ang pagkakakilanlan ng mga magulang ng bata. Dahil dito, napilitan ng single mom na ipa-DNA si Cory. Lumabas ang resulta ng test kung saan napatunayan na isang Christopher Gregor ang tunay na ama ni Cory. 22 years old di umano ang binata nang atuhin niya ang nooy 17 years old na si Brianna Michelo. Walang malinaw na detalye kung paanong nagkakilala ang dalawa. Wala ding record na kaso ng dahil na rin sa maaaring ikinahiya ng dalaga ang nangyari sa kanya. Sa mata ng mga nakakakilala sa binata, successful sa buhay at mabuting tao ito dahil na rin sa pinanggalingang pamilya. Honor student noong high school, undergraduate ng psychology at may master's degree din si Christopher. Tinagurian siyang role model ng eskwelahan kung kaya't naging mentor din siya ng heroes and cool kids sa Monroe Township noong high school siya. Taong 2017 nang unang malaman ni Christopher ang tungkol sa anak na si Cory. Nagsampa ng kaso si Brianna para makahingi ng child support sa kanya. August 2019 nang magsimulang magpakita ng interes si Christopher at kanyang pamilya sa bata. Masaya niyang pinakilala ang anak sa kanyang mga magulang at iba pang kamag-anakan. Naging regular din ang pagbisita ng bata sa angkan ng lalaki hanggang sa nagsampa ng kaso si Christopher para makuha ang custody ng anak. Pinayagan ng korte na magkaroon ng joint custody ang dalawa, ngunit nang maungkat ang mga records ng pagbisyon ni Brianna, ibinigay kay Christopher ang primary residential custody. Hindi ito naging madali dahil sa loob ng 5 taon, magkasama ang mag-ina sa hirap at ginhawa. Pansamantala din siyang pinagbawalang makita ang anak dahil na rin sa kanyang mga bisyo. Pumasok sa rehabilitation program si Brianna para muling makita at makasama si Cory. October 2020 nang bigyang muli ng visitation rights si Brianna pagkatapos niyang makumpleto ang program. Para sa kapakanan ng bata, umaattend din ang dalawa ng co-parenting counseling, in-unblock na rin nila ang isa't isa sa cellphone para magkaroon ng maayos na komunikasyon. Pinagbawalan din sila ng korte na siraan ng isa't isa, pribado o publiko man. Naging mahigpit ang pagbisita ni Brianna sa anak. Hindi siya pinapayagan na makasama ito kung may ibang tao maliban sa kanyang sariling pamilya. Kailangan niya din maihatid sa bahay ni Christopher ang anak ng tama sa oras. Mahirap man ang naging setup para makasama ang anak, pinilit niyang sundin ang lahat ng napag-usapan.
Nagsimulang maghinala si Brianna na may nangyayaring masama kay Cory sa poder ng ama dahil nang minsan niyang sunduin ng anak, may mga pasa at sugat ito sa bibig. Sinubukan niyang kausapin si Cory para ikwento kung anong nangyari, ngunit sinabi nito na dahil lamang ito sa paglalaro ng soccer sa eskwelahan. May kutubang ina na hindi lang basta sa paglalaro o nakuha ng anak ang mga pinsala kung kaya't tinawagan niya si Christopher. Hindi naman maipaliwanag ng maayos ng ama ang nangyari sa sariling anak. Kinumpirma lang niya na nakuha ng bata ang mga sugat sa paglalaro ng soccer. Naging iritable at kakaiba din daw ang kinilos ni Christopher sa pag-uusisa ni Brianna sa nangyari sa anak. Ilang ulit pa ang nakitaan ni Brianna ng mga sugat ng anak sa tuwing susunduin niya ito sa bahay ng ama. Tila takot namang magkwento ang bata sa totoong dahilan ng kanyang mga sugat. Sinubukang i-report ni Brianna ang pangyayari sa DCPP o Department of Child Protection and Permanency, dala-dala ang mga pictures bilang ebidensya, ngunit wala itong naging aksyon. Minsan pang umuwi ang paslit na umiiyak at ayon dito, nagsabi daw siya sa kanyang ama na gusto niyang maglaro ng football kapag siya ay high school na. Bigla na lang daw tinabig ni Christopher ang hawak-hawak na bola ng bata. Tinext niya si Christopher para malaman kung bakit niya ginawa yun, pero ayon sa kanya, nagsisinungaling daw si Cory. Sa palitan nila ng text, sinabi niya na pabiro ang ginawa niyang pagtabig ng bola. Pinaliwanag naman ni Brianna na nasaktan ang loob ng bata, ngunit nireplyan lang siya ni Christopher na hindi dapat masyadong sensitibo si Cory. Kahit anong paliwanag ni Brianna, hindi ito tinanggap ng binata. Nagpatuloy ang palitan ng pag-aalaga kay Cory ayon sa kasunduan ng dalawa. Ipinapasyal ni Brianna sa park ang anak kapag kasama niya ito. Hindi naman niya nakitaan ang pagbabago ang bata na laging masaya kapag kasama siya. Sa kabila nito, hindi naman tinigilan ni Brianna ang pangungulit sa DCPP na aksyonan ang hinala niyang pang-abuso na nagaganap sa kanyang anak. Sa loob ng halos 2 taon simula nang magkaroon ng koneksyon si Cory sa kanyang ama, umabot na ng halos 100 tawag ang ginawa ni Brianna sa ahensya. Wala pa rin siyang natanggap na aksyon mula sa DCPP maliban sa sagot nilang inonote na lamang ito. April 2020 na mag-email siya sa tanggapan. Binanggit niya ang paulit-ulit niyang pagtawag sa kanilang opisina tungkol sa kanyang hinala. Sinabi niya rin na maraming beses na siyang nag-report tungkol sa mga pasa ng anak tuwing nanggagaling ito sa kanyang tatay. Dagdag pa niya, ilang beses na siyang nagmakaawa na imbestigan ang nangyayari sa bata dahil may mga pagkakataong halos hindi na makakilos ang anak dahil sa sakit na iniinda. Sinabi niya rin na may mga ebidensya siyang mga pictures na maaring magpatunay ng pananakit ni Christopher sa paslit. Sa huli, wala pa rin naging aksyon ang ahensya. 3 buwan pa ang lumipas, July 2020 nang magkita muli ang mag-ina. 2 itim na marka sa mata at mga marka ng kagat ng ngipin ang nakita ni Brianna sa kanyang anak. Kahit anong pilit niya kay Cory, hindi ito nagkwento sa kung ano at saan nakuha ang mga sugat. Muling nag-report sa DCPP si Brianna at sa halos 2 taon niyang pangungulit, binigyan na din siya ng pansin ng ahensya. Umasa si Brianna na mabibigyan na ng linaw ang pinagmumula ng mga pasa, ngunit ikinagulat niya nang malaman na nagpunta ang DCPP sa apartment ni Christopher kung saan nila in-interview ang bata. Hindi rin nakakuha ng malinaw na sagot ang mga caseworker na hindi na ikinagulat ni Brianna. Sinabi niya sa mga ito na malinaw naman na may takot ang bata sa kanyang ama kung kaya't hindi niya maintindihan bakit nila ginawa ang interview sa bahay ng binata. Walang maisip na dahilan si Brianna kung bakit ganun na lang ang trato ng ahensya sa mga reklamo niya. Hindi na rin niya alam kung ano pang pwedeng gawin para protektahan ang sariling anak. Halos 1 taon pa ang lumipas, March 2021, nang magpunta ng Pennsylvania ang mag-ina para bisitahin ang ama ni Brianna. Masayang naglaro ng mini-golf at kumain ng ice cream ang dalawa bago niya inihatid ang anak pabalik kay Christopher. Alam niya na maaaring makaapekto sa kanyang visitation rights kapag na-late sila ng uwi dahil sa court order dapat maihatid pabalik sa kanyang ama ang bata sa pagitan ng 2 to 3 p.m. Agad niyang tinext si Christopher nang maipit sila sa traffic para ipaalam niya na malilate ng konti ang paghatid niya kay Cory. Hindi ito'y kinatuwa ng huli at pinaalalahanan siya sa maaring epekto nito sa kanya.
Imbis na sa apartment, pinahatid ni Christopher ang bata sa gym kung saan siya nag-workout. Bandang 4:00 na ng hapon nang maihatid niya sa harap ng complex si Cory. Agad niyang tinext si Christopher dahil sarado ang pinto nang dumating sila. March 23 nang sunduin ni Brianna ang anak mula sa bahay ng ama. Hindi nakaligtas sa kanya ang mga pasa at galos sa katawan nito na sigurado siya na wala nang ihatid niya ang anak. Tulad ng mga una niyang ginawa, inireport niya ito sa DCPP ngunit gaya din ng mga nauna niyang report, binaliwala ito ng ahensya. Isang linggo ang lumipas pagkatapos panoorin ni Brianna ang anak sa isang sport event sa eskwelahan, ikinagulat niya nang alokin siya ni Christopher na magstay sa kanya si Cory kahit na hindi naman niya schedule. Masaya naman niyang inuwi ang anak para makabanding ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang mga bago na namang marka sa dibdib at bewang ng bata. Hindi na niya tinawagan pa ang ama ni Cory dahil alam niya na magsisinungaling lang ito. March 31 nang mag-file siya sa korte ng emergency custody dahil sa patuloy niyang paghihinala sa pang-abusong ginagawa ni Christopher. Tulad ng ibang ina, hindi mapakali si Brianna kaya hapon ng April 1 nang dinala niya ang anak sa doktor pagkasundo mula sa bahay ng ama. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng interes ang DCPP sa nangyayari sa bata. Sa rekomendasyon na din ng pediatrician, pinadala sa ospital si Cory para sa iba pang test na kailangan. Maliban sa mga marka sa katawan, hindi naman kinakitaan ng pagkabalisa o panghihina ang paslit. Galit naman tinext ni Christopher si Brianna dahil pasado 7:00 na pero hindi pa niya naihahatid ang anak. Tinakot pa siya ni Christopher na magre-request sa korte na tanggalin ang joint custody sa kanilang anak. Hindi nakuha sa paliwanag ang lalaki kahit pa sinabi na ni Brianna na mismong DCPP ang nagrekomenda na ipa-check up ang anak. Lumabas ang resulta ng mga test na ginawa sa paslit. Hindi nakitaan ng kahit anong problema o issue si Cory kung kaya't pinalabas din sila ng doktor. Kinabukasan na ng April 2 nang naihatid ni Brianna ang anak sa kanyang ama. Ilang oras lang ang lumipas, bandang 3:00 ng hapon, tinawagan siya ni Christopher para tanungin ang mga medical at insurance information ng anak. Binabaan agad siya ng telepono ng lalaki pagkatapos makuha ang mga kailangan sa kanya. Hindi niya alam kung anong nangyayari o nasaan ang kanyang anak. Nagsimula na siyang mag-aalala dahil ilang oras na ang lumipas ngunit wala pa ring balita. Hindi rin siya nire-replyan o sinasagot ni Christopher sa kung anong kalagayan ni Cory. Sinubukan niya na ring tawagan ang mga malalapit na ospital sa pagbabakasakaling nandoon ng kanyang mag-ama. 6:00 na ng gabi nang isang tawag mula sa pulis ang natanggap niya. Hindi makapaniwala si Brianna na ang kanyang masayahin at matalinong anak na si Cory ay pumanaw na. Undetermined ang unang inilabas na dahilan ng pagkawala ng bata. Matatandaan na noong March 31 nag-request ng emergency custody si Brianna dahil sa pag-aalala para sa buhay ng anak. April 1 nang i-deny ng korte ang request na ito. Nang sumunod na araw, April 2, pumanaw ang paslit sa pangangalaga ng ama. Hindi agad inilabas ang isang ebidensya ng mismong DCPP at korte ang unang nakakita. Ito ay nag-trending dahil na rin sa walang awang pagtrato ng ama sa sariling anak. Hindi matanggap ni Brianna nang makita ang mismong footage na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Masakit para sa kanya bilang ina na kahit paulit-ulit siyang nagmakaawa na tulungang protektahan ang kanyang anak na si Cory, patuloy na nagbingi-bingian ang ahensya. July ng parehong taon nang arestuhin si Christopher Gregor sa kasong isinampa ng Ocean County Prosecution Office dahil sa kapabayaan sa sariling anak. Inilabas ang isang CCTV footage na kuha sa isang gym noong March 20, 2021. Nahagip ng CCTV ang sospek at ang kanyang anak sa loob ng gym. Kitang-kita kung paano niyang pilit na pinag-e-exercise ang 6 na taong gulang na bata. Paulit-ulit niyang pinagamit ang treadmill dito habang pinapabilis niya ang takbo ng equipment. Ilang ulit ding bumaksak ang paslit sa sahig dahil na rin sa mura niyang edad at maliit na pangangatawan. Makikita din sa bawat pagbaksak, tumatama ang mukha o ulo ng paslit. Kapansin-pansin din kung paanong bitbitin ni Christopher ang bata na parang walang pakialam kahit mapilayan ito.
Sa kabila ng paglabas ng video, child endangerment lamang ang initial na kaso ang isinampa kay Christopher. Pansamantala siyang dinetain sa Ocean County Jail, ngunit agad ding pinalaya dahil sa New Jersey bail reform laws. Sa patuloy na investigasyon, pinalitan ni Dr. Dante Ragasa ang una niyang findings na undetermined ang dahilan ng pagpanaw ng bata. Sa pag-review at rekomendasyon ng isa pang forensic pathologist mula sa New Hampshire na si Dr. Thomas Andrew, pinalitan ng homicide ang result ng autopsy na siyang dahilan ng pagkawala ni Cory. Napag-alaman na matindi ang naging tama sa puso at atay ng biktima na maaaring mula sa isang malakas na hampas o pagkabaksak. Ayon pa sa testimonya ng mga eksperto, ang mga pinsala ay maaaring nakuha ng paslit sa loob lamang ng 4 hanggang 12 oras. Hinihinalang ito ay dahilan ng paulit-ulit niyang pagbaksak sa sahig at treadmill. Dagdag pa nila, may mga bagong sugat at mga lumang peklat ang bata na indikasyon na matagal na itong dumadanas ng paghihirap sa kamay ng sariling ama. Maliban dito, isang footage din mula sa ospital ang prenisenta sa korte kung saan bitbit ni Christopher ang anak na tila wala ng malay. Sa kabila ng pag-aagaw buhay sa loob ng ER, iniwang mag-isa ng ama si Cory sa pangangalaga ng mga doktor. Kinumpirma din ito ng mga attending physicians na siyang kasama ng bata nang siya'y tuluyan ng mawala ng buhay. 1 taon pa ang lumipas nang matanggap ng korte ang panibagong autopsy report na isinagawa sa biktima. March 3 nang ilabas ng 2 eksperto ang tunay na dahilan ng pagpanaw ng bata. March 9, 2022, tuluyan ang kinasuhan si Christopher Gregor na hindi na pinayagang pang muling magpiyansa. Nakakagulat naman na nag-plead ng not guilty ang suspect sa kabila ng patong-patong na ebidensya. Hindi niya rin tinanggap ang plea deal na 30 years na pagkakakulong. Sa pagharap sa korte ng suspect, isang kilalang forensic pathologist ang iniharap nila para pasinungalingan ang isinumiteng report ni na Dr. Ragasa at Dr. Andrew. Ayon kay Dr. Michael Baden na host na isang series sa HBO, natural cause ang dahilan ng pagkawala ni Cory. Dagdag pa niya, 50% ang chance na pneumonia at hindi blunt force ang dahilan ng pagpanaw ng bata. Ayon pa sa kanya, maaring ang mga tinamong pinsala ng bata ay dahil sa halos 1 oras na pag-resuscitate ng mga doktor sa kanya sa emergency room. Patuloy na pinabulaanan ng kampo ni Christopher ang mga aligasyon sa kanya. Idiniin nila na ang mga nangyari sa bata ay dahil sa kapabayaan ng sarili niyang ina na si Brianna. Ginamit din nila ang history niya ng pagkalulong sa bawat. Dagdag pa nila, ilang ulit nang nag-relapse si Brianna habang nasa custody niya si Cory. Tumistigo din ang ina ni Christopher na si Caroline. Ayon sa kanya, tinawagan siya ng anak na sumisigaw at hysterical. Ibinalita daw sa kanya ni Christopher ang nangyari sa kanyang apo. Paulit-ulit daw nitong sinasabi and I quote, "What did she do to him?" End of quote. Mahinala daw ang suspect na may kinalaman si Brianna sa nangyari sa anak dahil nabanggit din sa kanya ni Christopher na nag-aalala siya kapag nasa poder si Cory ng kanyang ina. Nagpresenta naman ang prosecution ng mga testigo at iba pang ebidensya para patunayan na puro kasinungalingan ang inihahain ng defense. Humarap din sa korte ang pediatrician na tumingin kay Cory. Sa kabila daw ng pagsasabi ng bata na nakuha niya ang mga galos dahil sa paglalaro ng football, hindi niya ito agad pinaniwalaan dahil na rin sa itsura at lokasyon ng mga sugat. Sa huli, inamin daw sa kanya ni Cory na pilit siyang pinag-exercise ni Christopher dahil ayon dito, masyado na siyang mataba o too fat sa salita ng biktima. Pinasinungalingan niya din ang sinabi ni Dr. Baden na pneumonia ang sanhi ng pagkawala ni Cory. Sa testimonya ng infectious disease specialist na si Dr. Anat Feingold, walang kahit anong sintomas ng pneumonia o kahit anong infection sa katawan ng paslit kung kaya imposible ang sinasabi ng defense. Iniharap din ng prosecution ang isa sa mga attending nurse ng nag-aagaw buhay ang paslit. Ayon sa kanya, naging kahina-hinala ang kilos ni Christopher lalo na nang bilinan sila na huwag tawagan ang ina ni Cory. Sinabi din ng suspect na ang mga marka sa katawan ng bata ay dahil sa paglalaro niya ng football at pagsakay sa kanyang bike. Kinumpirma din niya ang biglaang pag-alis ni Christopher nang malaman ang pagpanaw ng sariling anak. Lumalabas na nagmaneho siya mula sa ospital patungong Arkansas na humigit 10 oras ang layo. Hinihinalang tinangkang tumakas ng suspect dahil alam niya ang totoong nangyari sa sariling anak.
Isang nakakalungkot na testimonya din ang ibinigay ni Rebecca Michello ukol sa huling pag-uusap nila ng kanyang apo. Ayon sa kanya, tinanong daw siya ni Cory, and I quote, "Does God see what my daddy does to me?" End of quote. Sagot naman ni Rebecca, and I quote, "I told him God sees everything." End of quote. Sinundan ito ng testimonya ni Brianna na mararamdaman ang galit at lungkot nang magbitaw siya ng salita para kay Christopher. I hate you. I will never forgive you. Na-retrieve din ng mga Google search sa cellphone ni Christopher noong April 2021 ukol sa pag-file ng mga kaso, autopsy at gaano katagal bago mawala ang mga pasa. Nakuha din ang mga recorded jailhouse call ng mag-inang Caroline at Christopher. Sa naturang mga tawag, sinasabing tinuruan ng suspect ang kanyang ina sa kung anong sasabihin kapag tumistigo ito para sa kanya. Hindi naman ito itinanggi ng defense, ngunit ayon sa kanila, maririnig din sa usapan ng mag-ina na sinubukan ni Caroline na pigilan ng anak na pag-usapan pa ang kaso. Dagdag pa nila, ilang beses ding binabaan ni Caroline ng telepono ang anak na nagpapakita lamang na wala siyang intensyon na mamanipula ang kanyang testimonya sa korte. Hindi rin itinanggi ni Christopher ang nangyari sa treadmill noong April 2. Humingi siya ng tawad sa nagawa sa anak, ngunit idiniin niya na wala siyang intensyon at kinalaman sa pagpanaw ng paslit. Hindi tinanggap ng jury ang kaso ng pagpaslang kung kaya't ibinaba ito sa manslaughter. Ayon sa report, hindi na-meet ng mga ebidensyang inihain ng prosecution ang kriteria sa kasong pagpaslang. Nakulangan din daw ang jury sa mga ebidensyang direktang magtuturo sa sospek na may intensyon itong paslangin ang sariling anak. Maaari sanang makulong ang sospek mula 30 years to life kung napatunayan na sinadya ang ginawa niya kay Cory. Tumagal lamang ng 6 na linggo ang opisyal na paglilitis na nagsimula noong April 2024. Pagkatapos ipresenta ang mga ebidensya tulad ng video na nagtrending sa internet at mga testimonya, inilabas ng jury ang kanilang verdict noong May 31, 2024. Tuluyan nang ibinaba ng korte ang sentensya sa 31 years old na si Christopher Gregor noong August 2, 2024. 20 years para sa kasong manslaughter at 5 years naman para sa endangering a child. Maaari di siya mag-apply ng parol pagkatapos ng 17 years na pagbuno ng kanyang sentensya. 1. How do you find as to count 1 in Guilty. How do you find as to count 2 murder? Not guilty. How do you find as to the charge of Guilty. And you did not answer question 4? No, sir. At this time, thank you, Madam Foreperson, you can be seated. At this time, I'm going to poll the jury. Members of the jury, you've heard the verdict as read by your foreperson. Hindi man ito ang inaasahang magiging verdict ng kampo ni Brianna, masaya na din sila na kahit papano'y nakamit ng kanyang anak ang hustisya. Samantala, inaasahan naman ang pag-apela sa korte ng kampo ng akusadong si Christopher Gregor dahil pinaninindigan nila na komplikasyon ang sanhi ng pagpanaw ng kanyang anak. Sa kasalukuyan, patuloy na ipinaglalaban ni Brianna na maparusahan ng ahensya na paulit-ulit bumaliwala sa paghingi niya ng tulong para maprotektahan sana ang kanyang anak. Wala pang inilalabas na trial date para dito, ngunit umaasa ang pamilya na hindi na ito mauulit pa sa ibang mga magulang. So guys, this is my mommy and your